Hello po, good evening everyone. Welcome to URC's pre-review for the Agricultural and Biosystems Engineers Licensure Exam. So this is the fourth session already and I am hoping na marami nang natutuhan so far ang ating future AB engineers. And also welcome po everyone na nandito ngayon sa Google Meet at sa mga nanonood sa ating Facebook live stream. So before we start, we would like to know po kung taga saan ang ating participants this weekend. So kindly let us know where you're watching from by sending sa ating chat box or sa ating comment section po. Ayan. So last week, meron tayong participants from CTU, from USEP. Ayan. So taga saan naman kaya ang ating participants tonight? So send nyo lang po sa ating comment section. Ayan. So mukhang nahihiya ang ating participants tonight, or baka delayed ang ating live stream, maulan din sa ilang lugar. So okay lang po, pwede nyo pong ihabol ang inyong comments. Ayan, from MMSU, thank you for the response. Welcome. So mukhang present naman ang ating participants, so pwede na rin tayong mag-start. But of course, before we officially begin, we would like to extend our heartfelt gratitude to our co-presenters for making this caravan possible. So thank you to the Philippine Society of Agricultural and Biosystems Engineers Pre-Professional Group from Cebu Technological University Barili Chapter and Caraga State University Main Chapter. And before we proceed, don't forget to register to our peer review sessions to stay updated on upcoming topics. You may also enroll in our review programs for a more comprehensive and guided preparation. So pwede po kayong mamili sa aming online and sa aming self-paced review programs. So for today's session, ang topic natin ay Agricultural and Biosystems Power Engineering. And as always, it is my pleasure to introduce our lecturer tonight. She graduated magna cum laude from UPLB with a degree in BS Agricultural and Biosystems Engineering and is now working as an agricultural staff at the Office of the Provincial Agriculturist, Provincial Government of Pampanga. She also ranked third in the 2023 Agricultural and Biosystems Engineers Licensure Exam. So without further ado, let's all welcome and give a virtual round of applause for Engineer Mika Mandia. Good evening po. Good evening. Thank you for that wonderful introduction, Miss Grizel. Okay. Let me share my screen first. Okay, visible naman ba yung screen ko? Okay. Hey, good evening sa lahat ng nanonood dito sa Google Meet and as well as sa FB Live. So, as Ms. Grizel said earlier, ang topic natin today is Agricultural and Biosystems Power Engineering. Okay, so again, I'm Engineer Mika Mandia. Hindi na ako magpapakilala ng mahaba. Okay, nice to meet you all. May mga nakikita akong participants dito na sa Google Meet and I think meron din namang mga nanonood sa Facebook Live. Okay. Before we start, tignan muna natin yung table of specification dito sa Agriculture and Biosystems Power Engineering. So this subject is isang subject under Area 1. So kung titignan natin yung TOS, out of 100 items sa Area 1, 32% doon ay, or I think 32% ng buong grade natin sa board exam ay Area 1, galing sa Area 1. So sa Area 1, meron tayong 100 questions and 12 doon ay tungkol sa agricultural and biosystems power engineering. So tignan natin, under AB Power Engineering, meron tayong 4 dito na subtopics.
Sa number 1, identify the parts and know the functions of each internal combustion engine. So dito sa number 1, ICE. Okay, sa number 2 naman, ICE ulit, tungkol siya sa ICE, but more on the operation and maintenance side tayo. So sa number 1, usually concepts ang itatanong sa atin dito. And then sa number 2, more on application ang questions dito sa boards. Okay, sa number 3, estimate the power available from different sources of power in the farm as well as the commercially available farm engines based on their technical specifications. So dito, marami kasi tayong sources of power in the farm. So sa review, i-discuss natin lahat yan, including the internal combustion engine, yung electric motors, okay, kasama yan, human power, draft animal power, as well as lahat ng mga renewable energy sources. Lahat ng mga yan madi-discuss natin sa review. Okay, sa number 4 naman, determine the most appropriate and efficient physical, chemical, and thermodynamic properties of fuels and lubricants. So specific siya for fuels and lubricant. Okay, sa subject natin na to, EAB Power Engineering, I think limited lang ang time natin today, mga 2 hours lang. So hindi natin lahat mapapadaanan yan. What I will give you today is siguro pahapyaw lang ng mga topics na pwede nating ma-discuss during our fall review. Okay? I think siguro chapter 1 and chapter 2 we can cover today. Okay. Balikan ko lang din to. Take note nyo itong percentage niya. Okay, so itong subject na to is 4% of your final rating sa boards. Okay, so ang passing, nakalimutan ko na kung ano yung passing grade ngayon. Pero if na-perfect nyo yan, assuming na-perfect nyo, meron na kayong 4 points sa inyong final rating. So medyo malaki din yan, 12 questions. And I think very important itong subject na to sa area 1, lalo na yung internal combustion engine. Maraming lumalabas sa boards na questions about dyan. So siguro, i-focus natin talaga yung subject na to sa ating review. Okay, so start tayo, chapter 1, Fundamentals of Energy and Power. Bago tayo mag-start doon sa nilalaman ng TOS natin, sabi dito, internal combustion engines, estimation ng power, importante na ma-master muna natin yung fundamentals. Lagi ko yan sinasabi sa lahat ng mga reviewees. If hindi pa natin na ma-master itong fundamentals of energy and power, wag muna tayong mag-move sa mga next topics kasi importante itong fundamentals na to para mas ma-analyze natin ng mabuti yung mga questions na maaaring lumabas sa board exam. So for now, let's start with this one. Okay, define muna natin what is energy. So energy is the capacity of a system to perform work or cause change. Okay, take note of that. Capacity of a system to perform work. This is the fundamental resource behind all farm operations. Okay, kung walang energy, hindi tayo makakapag-perform ng different farm operations. And according sa first law of thermodynamics, if you remember, energy cannot be created nor destroyed. It can only be converted from one form to another. Okay, minsan, napagpapalit natin yung work and energy since parehas na parehas sila ng unit. So ano nga ba yung difference between work and energy? Si work, this is done when a force causes displacement in the direction of the force. Okay, kapag nagkaroon ng displacement, take note. Okay, kapag nagkaroon ng displacement, yun yung tinatawag natin na work. While energy, that is the capacity to do work. So parehas sila ng unit.
Okay, sa SI units, ang unit ng work or energy is in joules. Okay, remember this one. This is very basic pero ito yung madalas kasi na nakakalimutan ng mga nagtitake ng board exam. Okay, masyado silang nag-focus doon sa deep topics na nakakalimutan ng i-master yung basics. Okay? Formula for the work is force times the distance. Okay? Ano ba ang unit ng force? Newton. And then distance sa English ay or SI units, meter yan. Okay? Remember that. We have different forms of energy. Okay, una na dyan, mechanical energy. So this is the energy possessed by a body due to its position relative to a reference level. Pag sinabing mechanical energy, ang sum yan ng potential and kinetic energy, remember. Okay, potential energy, aware naman tayo sa formula niyan. Potential energy is just the mass times the gravity times the height. Okay, mgh. And then kinetic energy, ang formula niyan, kinetic energy, 1/2 mv squared. Okay, dapat hindi natin kakalimutan ng mga yan kasi basic concepts itong mga to. Next, meron din tayong chemical, thermal, and electrical energy. When we say chemical energy, ito yung energy stored in the molecular bonds of substances. So, ang unit niyan, it can either be pwedeng calories, pwedeng joules. Okay, same with thermal energy, calories or joules. Ganun yung mga units niyan. Thermal energy associated with the internal motion of molecules and related yan sa temperature. Okay? Next, electrical energy results from the movement of electrical charges. Okay, si electrical energy, ang unit niyan, kilowatt hour. Later on, mas ma-discuss pa natin yung mga units na yan. But for now, ang gusto lang naman sabihin ng mga slides na to is that marami tayong forms ng energy. Okay? Another concept na importante sa power engineering is efficiency. Hindi lang natin yan ma-encounter dito sa power engineering. Pati sa ibang areas, laging lumalabas yung concept ng efficiency. And pagdating sa boards, pag may nababasa na tayong efficiency, percentage ang unit niyan, remember? Pag may nababasa na tayong efficiency, ang tatandaan natin dyan, or una nating hahanapin sa given, asan ba yung output dito? Asan yung input? Okay? Efficiency kasi yung yung question. Una nating itatanong sa sarili natin pag may nabasa tayong given, asan po dito yung output, asan yung input. Kasi yun yung magde-determine or yun yung una nating i-analyze para masagot natin ng maayos yung questions involving efficiencies. Okay, for now, yun muna yung tatandaan natin, yung concept ng efficiency. Okay, next. Okay, dito na tayo sa power. Since power engineering nga ang ating subject, we need to understand ano ba talaga yung concept ng power. Okay, power is the rate at which work is done or energy is transferred. So may lumalabas na tayong rate. Okay, pag sinabing rate, meron tayong unit of time na involved dito. Okay, power measures how fast the work is accomplished. Imagine meron tayong dalawang makina and they perform the same amount of work. Pero yung isang makina, mas mabilis niya natatapos yung trabaho kaysa dun sa isa. Ibig sabihin, yung makina na mas mabilis makatapos ng trabaho, mas mataas po yung kanyang power. Okay? Although same sila ng work na pine-perform. So that is the concept of power. Now, sa board exam, ito importante itong tatlong to. Nakakalito, minsan dahil maraming units na involved kapag power, pero gusto ko lang din naman matandaan ninyo na itong tatlong equations na to. Pag sinabing power, we have the basic power equation. Ito yung work or
pwedeng energy, as I've said earlier, pwedeng same ang unit ng work and energy. So, work over time. Okay, ano ang unit ng work? This is joules and time second. So, joules per second, that is equivalent to watts. Okay, remember the units. Next, when we are solving for power in linear motion, ano example nito? Power ng draft animal. Pag nagsasolve tayo ng power ng draft animal, ang motion niyan linear lang. So, ang hahanapin natin na given doon, of course, force and the velocity. Yun yung makikita nating given dyan. So, the formula for power in linear motion, remember, is force times the velocity. So, yun lang siya. Next, ito yung pinaka-common, lalo na sa power engineering. Okay, madalas natin itong ma-encounter. Sabi natin kanina, nasa TOS, nabanggit doon yung internal combustion engines. And ang power or ang motion na nagagawa ng internal combustion engines ay rotational motion as well as yung mga electric motors. Rotational motion yung mga yan. So as part of chapter 1, nire-reiterate ko na itong formula na to, kailangan isa to sa formula na favorite natin. Okay? Dapat kahit tulog tayo, memorize natin tong formula na to. Kasi laging lalabas yan sa boards. Hindi pwedeng walang ganyan. Okay. So, ano ang formula for power in rotational motion? So, galing lang naman yan dito. Power in rotational motion is just the torque times the angular velocity. Take note of the unit. Torque is force times distance. Tama po ba? Kaya dito nang galing yung Newton times meter. So remember the unit of torque and then times the angular velocity in radians per second. Now, sa boards kasi ganito yan. Kapag rotational motion, hindi yan magbibigay ng usually hindi radians per second ang binibigay. Ang madalas na given sa boards ay naka RPM. So ano ngayon yung technique natin sa boards para mabilis yung pagsosolve natin? Kasi kalaban natin sa boards oras. Gusto natin, bawat questions, hindi tayo mag-take ng masyadong matagal na oras sa pag-solve nun. So, ang technique natin dyan, ang i-memorize or gagamitin nating formula mga shortcuts na. Since tapos na tayo ng BS, aware na tayo or alam na natin kung paano derive ng mga equations, tama po ba? So sa boards, ang focus lang natin, iaalamin lang natin anong mga formulas ba yung okay or pasok sa strategies natin. So for this, ang nire-recommend ko na formula na gagamitin natin is 2 pi Tn over 60. So dapat favorite na natin tong formula na to. Now, itong 2 pi Tn over 60, ginagamit lang natin yan sa kapag ang given ay SI units. Now, what if, ma'am, ang given ay naka-English units and horsepower ang pinapasolve sa atin? We can use this one. Okay? Pwedeng Tn over 5252. Okay? Ang torque nito, ang unit niyan, imbes na Newton meters, is pound force times feet. Okay? And then, ang N, RPM pa din yan. Okay? So, tandaan. Kapag pound foot and pound force or foot ang given, and then horsepower ang hinahanap, use this formula. Kapag SI units ang given, use this formula. Kay favorite na dapat natin tong equations na to. Okay? Clear ba? Okay. Another thing na gusto ko din ipamaster sa mga nagre-review ng agricultural and biosystems power engineering ay yung mga units po. Now, ano yung mga pinaka-common na units na lumalabas? Okay, so ito yung mga yon. Watts. Okay, pag unit of power, watts yung SI units na lumalabas dyan. And then, para mas maintindihan din natin kung saan galing tong unit na watts, bin-breakdown natin siya dito. Sabi natin kanina, ang power, formula po niyan ay work
over time. So that is the rate of work. So ang unit ni work ay joules. So dito nang galing yan. Ang unit ni time ay second. Okay? Ito, 1 Newton meters over second, that is also equivalent to 1 watt. So bakit nilalagay ko yung mga breakdown ng units? Isang strategy din kasi sa boards, kapag nakalimutan na talaga natin yung formulas, sa sobrang dami ng minememorize natin, nakaka-overwhelm na may mga nakakalimutan na talaga tayo, yung isang magiging or second option talaga natin or plan B natin is to look at the units. Okay? Mag-unit analysis lang tayo. We can arrive with the correct answer pa rin kahit nakalimutan na natin yung formula. So, dito sa chapter 1, talagang nire-reiterate ko na importante po na pag-aralan natin tong mga units na to and wag na wag nating kakalimutan since ito yung foundation natin para makapag-solve tayo ng mga problem solving sa boards. Okay? Next, horsepower. Okay? Kapag may mga questions na given ay feet, tapos pound and minute or second, kayang-kaya na dapat natin yan i-convert sa horsepower using this conversion factor. Dapat hindi natin yan kakalimutan. And then next, unit PS or furthest torque. So, mahirap-hirap yung kanyang pronunciation. Pero if hindi kayo familiar sa unit na to, think ganito siya i-spell furthest torque. Okay. So sometimes ang tawag sa PS is metric horsepower. Okay, tignan natin yung unit ng horsepower. So this is a unit of length, this is a unit of force, and this is a unit of time. Tama. So tignan natin si PS. Ganun din siya. This is unit of length, unit of force, and unit of time. Ang kaibahan dito, English units, dito sa PSI metric units. Kaya ang tawag dito minsan ay metric horsepower. Okay? Minsan di tayo familiar dito, pero for some reason sa boards, may lumalabas na ganitong units. Kaya i-review na rin natin. Okay, so 1 PS is equal to 75 meters times kilogram force per second. Okay. Next. Meron din tayo ditong common energy conversion. So marami tayong units ng energy, tama po ba? Pero kailangan ba i-memorize natin lahat ng yon? Hindi naman po necessary. Okay? Nagsisave tayo ng space dapat sa utak natin. Dapat yung importante, yun lang yung tatandaan natin. Now, sa energy, okay na tong dalawang to. If given tayo ng calories and BTU, kung kaya natin yan ma-convert sa joules, okay na yon. Hindi na natin kailangan mag-memorize ng calories to BTU. Hindi na rin natin kailangan mag-memorize ng BTU to calories. Okay? So, dagdag numbers lang yan sa utak natin. So, itong dalawang to, okay na yan. Kaya na nating paglaruan itong mga conversion na to. 1 calorie is 4.184 joules. Okay, 1 BTU is equal to 1,055 joules. Now, kung gusto nyong convert yung calories to BTU, pwede naman i-convert si calories sa joules and then balik nyo yung joules sa BTU. Okay, pwedeng ganon. Okay, so isang strategy yan para kapag nagme-memorize tayo ng conversion factors, hindi naman kailangan lahat i-memorize natin yung mga conversion factors. Mamili lang tayo ng ilan na talagang kaya nating tandaan and then we can work around with that. Pagdating ng boards, kaya nating paikutin tong mga values para makuha natin yung gusto nating units. Okay? Next, common power conversions. Ito, horsepower to kilowatts. Dapat alam natin yan. Horsepower to PS. Okay, na-discuss natin kanina kung ano yung PS. Kailangan alam din natin yung conversion yan and pwede ring PS to watts. Okay, pwedeng yung first two na lang yung tandaan. Okay, kaya mo nang ma-solve yan. It's up to you kung alin dito sa tatlo yung i-memorize mo, but
I'm telling you na important itong conversions na to. Okay. So, sample problem siguro tayo. Since marami naman din participants dito sa Google Meet, think pwede tayong mag-participate bago ko i-flash yung mga answers and bago ko i-discuss yung solution. You can try to solve. If meron kayong calculators na hawak dyan or scratch papers, siguro try din ninyong i-solve tong question na to. Anyway, nasa basic, nasa fundamentals pa lang naman tayo. And malalaman din natin sa part na to, if okay na ba yung foundation ko, master ko na ba yung basics. Pag hindi pa, of course, mag-strategize kayo sa pagre-review. Kailangan, bago ako mag-move sa next topic, kailangan ma-master ko tong basics na to. Okay? Pag nahirapan na kayo dito sa questions na to, meaning baka maaaring hindi pa pala solid yung foundation natin sa power engineering. So baka kailangan nating balikan yung basics. Okay? Let's try to solve question number 1. Okay, water flows through a pipe at a velocity of 5 meters per second. The pipe contains 2,000 kilograms of water. Compute the kinetic energy of the water. Okay, so if titignan yung question, this is a easy question. So, pag nabasa natin to, kailangan alam agad natin paano siya isosolve. Now, if you try to solve this one, pwede sigurong i-chat nyo lang sa chat box. Okay, sige, bigyan ko kayo siguro ng 30 seconds to solve this one. You can directly input this sa calculator nyo. Kayang-kayang ma-solve to. Okay, just remember yung mga formulas natin kanina. Since this is kinetic energy, para ma-remind or ma-refresh tayo, kinetic energy, ang formula niyan is 1/2 mv squared. Okay? Tignan natin ngayon yung units. Given tayo ng velocity. Okay, given tayo ng velocity, given din tayo ng mass. Okay, using the formula, we can solve for the kinetic energy of the water. So, tignan natin kung ano yung sagot. Okay, using the formula 1/2 mv squared, okay, direct substitution lang to given na lahat. Okay, directly input sa inyong mga calculators and we can get 25,000 joules or 25 kilograms. Okay, so ano ba yung sagot? I think A ang sagot. Okay, letter A ang sagot. Siguro sa mga ganitong type ng questions, easy questions lang to. Pag may lumabas na ganito sa boards, mga 1 minute, you can answer this one. Hindi dapat tayo mag-take ng mahabang time sa mga ganitong questions. Okay, next question tayo. A pump requires 10 kilowatts of electrical input to operate. Express this power in metric horsepower. So, pinapa-convert lang naman yung 10 kilowatts to PS. Now, it's very crucial na alam natin yung conversion factor kasi kapag hindi natin alam, we cannot solve for this one. Okay? Natatandaan pa ba kung ano ang conversion ng PS to kilowatts? Okay, tingnan natin. Remember, 1 PS is equal to ito, 735.5 watts. Okay, so using the conversion factor, madali lang naman siya. Basta alam natin tong factor na ito, we can solve for the equivalent value in metric horsepower or PS. Okay, next question. A boiler produces 100,000 BTU of heat while consuming 100,000 kilocalories of fuel. Compute the thermal efficiency. Okay. Kung natatandaan niyo yung concept
ng efficiency kanina, sabi ko, pag may nabasa na kayong efficiency, lagi natin tatandaan, asan si output dito, asan ang input. Kasi crucial yun sa pagsasolve ng thermal efficiency. Pag napagbaliktad natin yan, mali na yung makukuha nating sagot. Pero dito sa question na to, take note na we cannot directly compute for the thermal efficiency yet kasi magkaiba sila ng unit. Okay, yung isa naka-BTU siya, yung isa naka-kilocalories. Okay, before we compute for the thermal efficiency, make sure na parehas yung units ng numerator and denominator natin. Okay? Maybe you can try to solve this one. Pero, sige, pakita na lang din natin yung para mas ma-discuss natin yung sagot. Okay. So, isang technique na pwede nating gawin dito or strategy is to convert first this units to kilojoules. Okay? Dapat kasi parehas yung numerator and denominator natin. Since ang alam nating conversion factor is from BTU to joules or calories to joules, pwede sigurong convert na lang natin sila parehas sa joules. Okay? So, alam natin yung conversion factor. Eto, una niyang sinolve ay yung input energy. Okay? Sabi ko kanina, identify niyo muna asa ng input, asa ng output. Since dito, sabi niya, nagko-consume siya ng 100,000 kilocalories of fuel. Most probably, this one is the input. Okay? And then, yung output na napoproduce niya ay yung 100,000 BTU. So, itong output, yung ating numerator, and then yung input, yun yung denominator. Now, first step, convert first parehas sa same units. So dito, kinonvert muna parehas sa kilojoules. Okay? So, ito ang conversion factor natin. 4.184 kilojoules per is equal to 1 kilocalories. Okay? Dito naman, 1.005 or 0.55 kilojoules is equal to 1 BTU. Okay, so since parehas na sila ng units, we can solve for the efficiency. So this is the output and this one is the input. Okay, so solving for the efficiency, we can get 25%. Okay, let's see, anong letter ba yun? So letter B ang sagot. Okay. So, sa question na to, bukod sa conversion na pumapasok din yung concept ng efficiency. Okay? Next question tayo. Question number 4. 1 joule is equivalent to letter A, 1 Newton meter. Letter B, 1 watt second. Letter C, 1 kilogram meter squared per second squared. Or letter D, all of the above. Okay, so this is a conceptual question, but if titignan natin, kailangan master natin yung concept ng energy sa question na to. Since joule, sabi natin kanina, is a unit of work or energy. Tama po ba? And then, if iisa-isahin natin tong mga units na to, check natin kung ito ba ay equivalent sa 1 joule. Okay? Himayin natin yung mga units. Newton is a unit of force and meter is a unit of distance. Na-discuss natin kanina na work is equal to force times the distance. So, ito bang letter A ay equivalent sa 1 joule? Of course. So, 1 Newton meter ay equivalent sa 1 joule. Next, 1 watt second. Okay, 1 joule din ba to? Let's see. Na-discuss din natin kanina sa power na ang power ay rate of work. So, pag sinabing rate of work, work
per unit of time. Now, joules, ay work yan. So, rearrange natin tong formula na to. Work is P times T. Tama po ba? And then, what is a unit of power? And second is a unit of time. So, yes, ang sagot natin dito, ang letter B ay equivalent din po sa 1 joule. Next, letter C tayo. So, si letter C ba equal din sa 1 joule? Tingnan natin. Okay? Alam natin na ang work ay equivalent sa force times distance. Tingnan natin yung units. May kilogram, may unit of mass, may unit of time. So, saan ba nanggaling yan? We know na si force, ang formula niyan ay mass times acceleration. Tama po ba? Mass is, ang unit niyan, kilogram. Okay? Acceleration, ang unit niyan, meters per second squared. So, ilipat natin yan dito. Kilogram, meters per second squared, times. Okay, meron na tayong force. Ito yung force, times the distance, this one. So, ang unit niyan ay meters. Okay? So, pag-combine natin yung units, kilogram, ito na yon, meter squared, itong dalawang meters, and then second squared. So, ang answer dyan, yes. Letter C, equal din yan sa 1 joule. Okay? So, kung titignan natin yung question, parang napaka-simple niya, but it requires deep understanding or talagang mastery sa concept ng energy for you to solve this kind of question. Okay? Move tayo sa next question. What happens to the kinetic energy of a formed vehicle if its velocity is doubled? Okay, tignan nyo yung question na to. Mukha siyang conceptual but madalas sa boards na may mga tinatanong na ganito. Anong mangyayari sa power if dumoble yung area? Okay, so parang ganun din yung type ng question na to. So, paano siya masasagot? Kailangan alam mo yung formula in the first place for you to answer this question. Okay, paano ba yan? Since kinetic energy ang question, alam natin na ang formula ng kinetic energy ay 1/2 mv squared. Tama po ba? And then, assuming na ang value ng velocity mo ay 1, so ang kinetic energy niyan ay 1/2 m. Now, if we double this one, so gagawin nating v equals 2. So, ang mangyayari dyan, yung velocity natin ay 2 squared. Okay? So, 1/2 m, this is 1/2 m times 4. Okay? So, nagkaroon tayo ng factor dito na 4. So, ang sagot natin dito is it quadruple. So, letter D. Okay? So, ganun yung analysis natin sa mga ganitong type ng questions. Anong mangyayari kapag dumoble ito, kapag tumriple ito? Look at the formula and then try to substitute values and then doon mag-visualize or malalaman nyo yung sagot. Huwag din tayong papalito sa mga ganitong type ng question sa boards kasi to, kung tutuusin, basic question to. Sa boards, pagdating sa boards, yung mga easy and difficult questions, same lang ng weight yung mga yan. So, pag nagkamali tayo dun sa madadali, malaking hatak yun sa final rating natin. So, instead of focusing dun sa mahirap talaga na question, why not focus doon sa mga madadaling question. Okay? So, isang strategy din yun sa boards. Next tayo. An industrial conveyor belt is driven by an electric motor connected to a large drive pulley. The pulley has a radius of 0.75 feet and experiences a constant tension difference of 220 pound force from the belt. Okay. If the pulley rotates at a constant speed of 350 RPM, what is the rotational power generated by the
motor. So, if titingnan natin or i-analyze yung question na to, pinapag-solve tayo ng rotational power. Okay? So, sabi ko kanina, kailangan favorite natin yung formula dito. Tingnan natin yung given. Meron tayo ditong pound force. Meron tayo ditong unit of length. Meron tayo ditong speed, rotational speed. So, ito yung N, ito yung unit of length and unit of force. Now, since English units ang given, dalawa lang naman yung pagpipilian natin dyan, and horsepower, yung hinahanap sa atin na unit na present or naturo natin kanina, ano yung formula, we can use this shortcut formula na Tn over 5252. Okay? Remember, when we use shortcut formulas, tinitignan natin yung units. Hindi natin yan basta-basta ginagamit. Make sure na ang torque dyan ay naka pound force times feet. So, tignan natin, okay naman, pound force naman to, feet naman ang given, and then N is RPM, so we can use this formula. But if hindi ganyan yung unit, make sure i-convert muna natin siya sa unit na to before we use this formula. Okay? Hindi tayo basta-basta gumagamit ng mga shortcut formulas. Tinitignan muna natin yung units. Okay? Since na-make sure na natin tama ang units, we can use this formula. Okay? Substitute na lahat ng given. Since torque is just force times the distance. So, ito na yung force, ito yung distance, and then this is the speed. Okay? Direct substitution na lang, we can get 11 horsepower. Pwede nyo i-try sa mga calculators nyo if same tayo ng sagot. And para ma-practice na rin yung, ma-practice nyo na rin kung paano yung pagsusolve ng mga questions sa boards. So, try nyo rin. Okay, so tapos na tayo sa chapter 1. Again, bakit ko inumpisahan sa fundamentals yung discussion ng A&B Power Engineering? Kasi sa mga na-present natin na questions kanina, if in-evaluate nyo yung mga sarili nyo na nahihirapan pa akong magsagot ng mga questions na yon, I think the best strategy is that balikan po natin yung mga fundamentals, okay? Para pag move on natin sa mga next chapters, yakang-yakan na natin yung pagsosolve kahit anong units pa ang ibigay sa given, kahit English units, metric units, kaya-kaya na natin paglaruan or igamitin sa mga formulas na minemorize natin. Okay? So that's all for chapter 1. Let's move on to chapter 2, sources of power in the farm. So ito, marami to. I think meron tayong human power, draft animal power, other renewable energy sources, marami rin tayong madidiscuss. Meron tayong solar, wind, ano pa ba? Water, and then sa renewable, may mga biomass tayo. Okay, so maraming sources of power in the farm. I don't think na madidiscuss natin siya lahat, pero umpisa na natin siya today. Let's see kung ano yung matatapos natin given our time today. Okay, human power. So this is the mechanical energy produced by the human body as a result of metabolic processes converting chemical energy into work. So from chemical energy, nako-convert ng tao yan into mechanical energy. Okay, so ano ang tatandaan natin kapag human power? So, ang sustained human mechanical power nasa around 0.1 horsepower lang yan. Okay? Around that value. So, yun yung typically power ng isang tao
kapag siya ay gumagawa ng continuous physical farm work. Okay? Of course, ina-account din dyan yung rest and reduced efficiency. Okay? Kapag naman sa draft animal power, parang human power din yan, ang kaibahan, this power is generated by animals. Okay? So they also convert chemical energy from feed into useful work. So ano yung importante naman dito? Ang typical na power output ng mga draft animal is around 1 horsepower. I'm not saying na sakto siyang 1, sakto siyang 0.1, no. Pero gusto ko lang din ma-point out na almost times 10 ang power. Times 10 ng human power ang kaya ng isang draft animal. So dito 0.1, so sa animal 1 horsepower. So I think yun lang naman yung importanteng tandaan dito. Now, anong klaseng power ba yung napoproduce ng human and animal? Linear motion ang napoproduce niyan. So, na-discuss natin kanina ano yung formula ng power in linear motion. So, ma-apply natin yan dito sa mga problem-solving questions na to. Okay, let's try. A buffalo produces 500 watts while pulling a load requiring 625 newtons of draft. Determine its walking speed. Okay, if natatandaan natin kanina, ang formula ng power in linear motion, okay, if you remember, tatlo yan, yung basic power equation natin, yung power in linear motion, and yung power in rotational motion. Okay, alam na natin yung power in rotational motion, that is the 2 pi t n over 60. But dito sa linear motion, remember the formula is force times the velocity. Okay, tingnan natin yung given ngayon. Given tayo ng power. So this one is P. Okay, ano pang given? 625 Newton. So this one is the force. Now, hinahanapan tayo ng walking speed. So ito yung velocity. So nawawala si velocity. Rearrange nyo to. Velocity is just the power divided by the force. Okay, so kayang-kaya na natin ma-solve tong question na to. Very simple question lang to. Answerable in 1 minute siguro. Okay, so try to calculate it on your own, but solving for this problem, makakakuha tayo ng sagot na 0.8 meters per second. Okay, so let's see, the answer is letter C. Next, a worker pulls a farm cart with a force of 55 pounds while walking at a speed of 3 feet per second. He determined the power developed by the worker. So siguro, bigyan ko kayo din ng time to solve for this. Parang same lang sila ng question 1. Same din ang formula na gagamitin. Ang kaibahan lang, ang hinahanap dito ay yung power. Okay? Try to solve it on your own. Okay, so when we analyze this kind of questions, tingnan natin yung given. So, given tayo ng force, given tayo ng speed na V. Now, very simple, hinahanapan lang naman tayo ng power as long as we know that the formula for the power of in linear motion ay F times the velocity. Direct substitution lang naman to. We can solve for this one. Okay, so dito tayo ngayon. Medyo hindi direct pala.
Tignan natin yung mga given ngayon. Ang choices, kung mapapansin nyo, naka-horsepower. And then, ang given ay naka-pound force and may feet per second. Now, if you know na ang isang horsepower ay equivalent sa 33,000 pound-foot per minute, kayang-kaya nang masolve tong problem na to. Make sure na tama yung ating mga units. Isang skill din na papasa sa atin sa board exam ay ang dimensional analysis. So pag na-master natin yan, malaking tulong siya actually sa boards. Na kahit makalimutan natin itong formula na to, we can just look at the units and then kaya nating mapalabas yung unit na gusto natin. Okay, tignan natin. Gusto natin mahanap yung unit nito. So, LB feet per minute. Okay. Given naman tayo ng pound. So, okay na to. Sa force. And then sa velocity, meron tayong feet per second. Now, since minute ang gusto nating unit, we convert second to minute. Kaya meron tayong 60 dito. Now, we convert everything. So, canceled na ang second. So, sa numerator natin, LB feet per minute na siya. So, para ma-convert siya sa horsepower, we divide it by 33,000. So, makakancel ngayon yung lahat ng units na to and matitira lang ay horsepower. Okay? So, the answer is 0.3 horsepower. Tignan natin sa choices kung ano yung sagot. Sige. So, sagot ay letter B. Okay. So, before we proceed with the next topic, may mga questions ba? Or clear naman? Okay, pwede sigurong mag-react tayo kung clear. Okay. So, may mga nakikita naman akong nagre-react. Okay. Pag may hindi clear, siguro pwedeng i-chat na lang and then balikan natin yung mga questions nyo. Okay? So, move on tayo sa next topic siguro after a few minutes. If-flash ko ulit, bago tayo mag-move, if-flash ko ulit yung mga slides ko kanina para mabalikan natin and mas ma-appreciate natin kasi ito yung mga questions na madalas din lumalabas. So, ma-appreciate natin na itong formula pala na to, importante siya sa boards. Hindi lang siya basta-bastang formula. Madalas pala siyang nagagamit. Balik tayo. Okay. Remember, formula ng work, force times distance. Okay? Clear tayo dito. And then, yung mga forms of energy, remember din, potential and kinetic energy. Remember efficiency also. Remember output over input. Inaalam natin alin yung output, alin yung input. Power. Pag power, itong tatlong to, laging tatandaan. Meron tayong basic power equation. So, rate of work yan. Work over time. Pag power in linear motion, force times velocity lang yan. Okay? Pag power in rotational motion, torque times the angular velocity yan. So, if you're wondering, if hindi pa alam paano na-solve or na-derive tong 2 pi tn over 60 and this tn over 5 to 5 as a form of practice na rin siguro para ma-refresh kayo, pwede ninyong i-research paano siya nakuha. Pero sa boards, ito na lang dalawa, babaunin natin. Kaya na natin ma-solve yung mga rotational power or rotational motion na
problem solving involving power siguro. So, okay na yung dalawang yun. Kaya na. Next, mga conversion or mga units ng power, tatandaan. Pwedeng horsepower, tandaan yung kanyang conversion. 1 horsepower is equal to 33,000. Importante yan. And then, yung unit ng watts, ano yung breakdown ng kanyang units, importante din yan. PS, okay, remember, ano yung PS? If hindi pa kayo familiar doon, so PS is also known as the metric horsepower, okay? Another, conversion ng calories and BTU. So, hindi lang to magagamit sa AB Power Engineering. Gamit na gamit din yan sa Area 3, sa Bioprocess Engineering. Okay? Pag nagsosolve na tayo ng heat, sa heat and heat load, okay? Lagi yan magagamit. So, ngayon pa lang, isama na yan sa mga priority conversions na i-memorize natin. Next, sa power, importante din tong conversions na to, huwag kakalimutan, okay? Okay, so far yun lang naman sa fundamentals. By now, na-evaluate na natin yung mga sarili natin if okay ba yung foundation ko sa power engineering. If hindi, i-review pa yung fundamentals, okay? Next. Okay, dito sa human and draft animal power, pag nagko-compute tayo ng human power and animal power, ang formula dyan, ang base formula natin dyan ay yung power in linear motion. F equals, or F times V lang yan. Okay, tandaan. So, ganun lang kasimple mag-compute ng power ng human and draft animal. So, move on tayo ngayon sa solar energy. So, renewable energy tayo. Una lang yung solar na yan. After ni solar, meron pa tayong biomass, mayroon pa tayong wind, meron pa tayong water or hydropower. So, sa review natin dito sa URC, lahat ng yan matatakal natin. Paano mag-compute ng power from solar energy? Paano mag-compute ng hydropower? Paano mag-compute ng wind power? Okay? Sa power engineering, ganun yung mga lumalabas sa boards talaga. Pinapa-compute tayo ng power. So, yun ang pinaka-pagfo-focusan natin dito sa topic na to. Solar power tayo. Pag solar power sa boards, ganito yan. Kung hindi siya problem solving, more on concepts ang lumalabas. So, hindi lang tayo mag-review paano mag-solve ng power from solar dito. Magre-review din tayo ng mga concepts kasi hindi malayo na magbibigay sila sa boards ng solar terminologies. Okay, so discuss tayo dito. Solar energy, this is the fundamental renewable energy source derived from the sun's radiation. So, galing yan sa araw. Very simple. Ngayon, ang total solar energy ay nahati sa dalawa. That is beam radiation and the diffuse radiation. So, ito yon. So, this one is beam radiation. Sa ibang references, ang tawag dyan, direct radiation. Okay? And then, yung isa pa is the diffuse radiation. So, diffuse. Okay? So, hindi 100% ng radiation ay direct lang tumatama sa ground surface. Okay? Ilang porsyento nun ay tumatama sa atmosphere or sa mga molecules ng air, sa water molecules na nasa air or mga dust. Okay, so nag-i-scatter yan. Okay, hindi siya direkta. So yun yung tinatawag na diffuse radiation. So in total, pag pinag-add natin yung beam radiation and the diffuse radiation, yun yung tinatawag natin na total radiation or the global radiation. Okay, remember that. And then, meron din namang reflected radiation or yung albedo. Some
Radiation kasi, pag tumama yan sa ground surface ay nagre-reflect siya. So that is the reflected radiation or yung tinatawag na albedo. Okay, so remember the concepts na here in solar energy, diffuse radiation, yung nag-i-scatter, and then beam or direct radiation, yun yung direktang tumatama sa ground surface. And then reflected radiation, yun yung albedo. Okay. Itong mga solar terminologies na to, importante ito sa boards, baka kasi bigyan tayo ng mga ganitong questions. For example, what is the instantaneous power of solar radiation per unit area on a surface? A. Solar radiation. B. Irradiance. C. Insolation. D. Etc. etc. So, mga ganong type ng questions, madalas nagbibigay sila ng ganon. So, ilan lang itong mga terminologies na to sa mga solar terminologies, pero ito yung pinaka-common. So, I want you to review this terminologies. So, makakatulong to sa boards din. Pero aside from this, siguro pwede pa kayong mag-research ng iba pang mga terminologies na tungkol sa solar energy siguro. But for now, sa review, focus tayo sa mga to. So, i-discuss natin yan isa-isa para hindi lang tayo basta-basta nagme-memorize ng definition. Kasi hindi natin kailangan mag-memorize ng definition sa boards. Kailangan natin maintindihan po natin yung mga concepts para kahit pa iba-iba pa yung ibigay na definition sa atin, basta naiintindihan natin yung concept, walang problema. Okay? So, start tayo, solar radiation. This is the total electromagnetic energy emitted by the sun. So, very general tong term na to, solar radiation, basta it refers to the total electromagnetic energy. So, ang unit niyan, it can either be pwedeng watts, pwedeng joules. Okay? Watts, unit of power yan. Pwede ring joules or unit of energy. Okay? Solar irradiance. Okay, next tayo. Itong mga terms na to kasi nakakalito. So, solar radiation, irradiance, insolation. So, ano ba yung pagkakaiba ng mga to? May na-encounter akong lumabas. I think ito siya, solar insolation. Ibinigay sa question yung kanyang definition and then nasa choices itong mga to. So, if nalilito tayo sa differences nila, kailangan ma-master natin kung ano yung pagkakaiba ng mga to. Solar irradiance. Instantaneous power of the solar radiation per unit area on a surface. This measures the intensity at a specific moment. So, i-digest natin tong definition niya. Medyo overwhelming. Pero tignan natin muna tong units. Watts per square meters. Imagine, meron tayong faucet. Okay. So, pangit yung drawing. So, imagine meron tayong faucet and then may tubig dyan na nagfo-flow. And then yung flow rate ng tubig, pwede natin yun ma-compare sa solar irradiance. Ibig sabihin, instantaneous power. Ano ba yung power ng solar radiation at that specific moment? Okay? So, imagine, meron tayong solar panel. So, gusto nating i-measure yung solar irradiance. Kapag tanghali, maximum ang solar irradiance na natatanggap ng panel. Pero pag gabi, zero ang solar irradiance natin. Okay? So, nagigets ba yung concept ng solar irradiance? Now, sa solar insolation naman, so, balik natin yung faucet natin. So, sa solar insolation naman, imagine meron tayo ditong bucket. So, yung tubig na naipon doon sa bucket, say for example sa isang araw, yung naipon na tubig dyan, yan yung, we can compare that to solar insolation. Tingnan niyo yung kanyang definition, cumulative. A cumulative solar energy received over a
period. So usually daily. Okay? Look at the unit. Ito ay unit ng energy. Tama po ba? Kilowatt hour. So ito ay unit of power. Now, para mas maintindihan natin, tandaan natin yung comparison. If we're talking about the water in general, yun yung solar radiation. And then yung tubig na dumadaloy sa faucet at that specific moment, so yung flow rate ng tubig, pwede natin yun makompare sa solar irradiance. Now yung if isang araw na may lumalabas na tubig doon sa faucet and then inipon natin yun sa isang bucket, pwede natin yun makompare sa solar insolation. So cumulative solar energy. Okay, huwag tayong papalito sa difference ng tatlong yon. Okay. Next concept or next term, peak sun hours or PSH. Ito naman, equivalent hours per day when irradiance is equal to 1,000 watts per square meters. Okay. Sa definition niya, kapag ang irradiance ay around 1,000 watts per meters, ilang oras ba sa isang araw na ang irradiance ay umaabot ng 1,000 watts per square meter? So that is the peak sun hours. So sa Pilipinas, ilang oras ba yan? See, sa Pilipinas, around 5 hours ang peak sun hours. So 5 oras sa isang araw, umaabot ng 1,000 watts per square meters ang irradiance. Okay? Next, solar window. The time of the day most favorable for solar energy collection. Typically between 9 a.m. to 3 p.m. Ibig sabihin, if meron kang solar PV system around 9 a.m. to 3 p.m., yun yung pinaka-favorable na oras para makapag-harvest ng solar energy ang iyong solar PV system. So that is solar window. Next term, pyranometer. So this measures global solar irradiance. Okay? Pag global, ibig sabihin yan yung sum nung direct and diffuse. Okay, remember? Ang nagme-measure niyan ay pyranometer. Okay? Tandaan lang, pag pyranometer, global ang kanyang mini-measure. Both the direct and the diffuse. Now, pure heliometer, ang mini-measure lang yan ay yung direct. Hindi niya na-measure yung diffuse. Okay? That is pure heliometer. Next concept, module efficiency. This is the fraction of sunlight converted to electricity. Pag sinabing module kasi, ito yung mismong solar cell. Later, i-discuss natin ano ba ang pagkakaiba ng solar module, solar panel, solar array. So, di ba, nakakalito siya. Parang minsan pinagpapalit-palit natin yung tawag sa solar panel, solar module. Later, di-discuss natin yan. But basically, module efficiency, ito yung efficiency ng inyong solar module or solar panel. So, yung efficiency niyan, say, mayroon kang dumating dito na 100% na solar radiation, hindi lahat nun ay nako-convert ng module mo into electricity. Okay? Just a fraction of that 100% solar radiation, yun lang yung kayang i-convert ng solar panel into electricity. Okay? So, depende kung ano yung material ng inyong solar module or solar panel. Depende doon yung kanilang efficiency. So, ang pinakamataas na efficiency ay kapag monocrystalline. So, kapag magpapa-install kayo ng solar panel sa inyong mga bahay, tignan nyo yung material ng panel. Pag monocrystalline, okay yan kasi mataas yung efficiency niya. Okay? Around 23% yung kanyang efficiency. And then, yung ibang materials medyo mas mababa na.
polycrystalline, or thin film. Okay, so yun lang naman yung ibig sabihin ng module efficiency. Later, ma-encounter ulit natin tong term na to. So, i-familiarize na yung sarili nyo dito. Module efficiency. Next, system efficiency. The overall efficiency of PV or photovoltaic inverter, controller, and the rating. For now, tandaan mo lang muna natin overall efficiency. Ang solar PV system kasi, marami yan components. So, meron tayong panels, meron tayong inverter, controllers. So, lahat ng yan hindi 100% na-transfer or nako-convert nila yung energy into electricity. So, ang output lagi yan nababawasan. Okay? Yun yung kino-consider ngayon ng system efficiency. So, kino-consider niyan yung efficiency ng panel mo, yung efficiency ng inverter mo, ng controller mo, and then the rating factor. Okay? Ano ba yung the rating factor? The rating factor accounts for temperature, dust, shade, and wiring losses. So, basically, mga losses yan. Okay? Kapag sobrang init, kapag madumi na yung solar panel, kapag shady yung area, and then yung mga losses doon sa wires. So, meron yung losses. Kino-consider yan using this factor, the rating factor. Okay, so yun lang naman yung ibig sabihin ng the rating. Next is atmospheric turbidity. Particles in air that scatter or absorb sunlight affecting the direct diffuse ratio. So sabi natin kanina, ang solar radiation nahati yan sa direct and diffuse. So gusto natin of course yung direct radiation kasi directly yan tumatama doon sa surface ng solar panels. Now if yung atmosphere is turbid, so maraming particles sa air, pwede siyang may smoke or madumi yung air. So, ibig sabihin, turbid ang atmosphere. Ibig sabihin nun, mataas ngayon yung diffuse radiation. So, naapektuhan din nun yung output energy na kayang ma-produce ng solar PV system natin. Okay, next is depth of discharge. This is the percent of battery capacity used, important for sizing storage. Now, ang solar PV system kasi natin, meron yang pwedeng meron siyang batteries. Now, if may nababasa kayong DOD or depth of discharge, ibig sabihin lang yan, ito yung percent ng inyong battery capacity na pwede nyo lang magamit. Kasi kapag more than that, ginamit pa natin yung capacity ng battery, maaaring agad masira yung battery since for example na lang siguro sa mga cellphone, kung naririnig ninyo na ay wag natin masyadong i-0% or nilolobat yung cellphone kasi agad nasira yung battery. So dahil yun sa ang mga batteries meron lang yung allowable depth of discharge. Okay? So, depende kung anong type ng battery, depende doon kung ilang percent yung depth of discharge. Now, if ang battery mo ay lead acid, 50% lang ang kanyang DOD. Pag lithium ion, mas mataas. Okay? So, mas mataas yung capacity na pwede mong magamit, around 80 to 90%. Okay? Now, state of charge or SOC, yun naman yung remaining battery energy as percent of total capacity. So, kabaliktaran nung depth of discharge. So, ito yung remaining battery energy. So, ito pa yung percent ng inyong battery. So, ganun lang siya. Next is charge controller. This regulates battery charging, prevents overcharge or discharge, and extends battery life. So, kailangan ng charge controllers kasi nire-regulate niyan yung pag-charge ng battery since ayaw nga natin na masyadong nadi-discharge or na-overcharge naman yung battery kasi agad siyang nasisira. Okay? And lastly, inverter converts DC to AC for AC loads.
Remember, yung mga solar panels natin, ang napoproduce niyan na electricity ay DC. Okay, remember, ang mga solar panels na poproduce na power niyan ay DC. Now, kaya may inverter tayo para ma-convert natin yung DC power to AC since yung ginagamit ng most appliances natin sa bahay, for example, ay AC power na. Okay, so yun ang use or function ng isang inverter. So, to sum up siguro, ito yun. Ito yung example ng isang solar PV system. So, meron tayong solar panels, yung nagha-harvest ng solar energy. And then, meron tayong battery. So, dito na i-store yung energy. We have a charge controller para ma-regulate yung charging and discharging ng ating battery. We have an inverter to convert the DC power na po-produce ng panel to AC, okay, para ma-power natin yung ating mga AC loads. Okay, so balik tayo sa mga terminologies. So meron tayo ditong solar terms, radiation, irradiance, insolation. So meron din tayo ditong difference ng pyronometer and pyrheliometer. Tatandaan, pag pyrang, minimeasure niyan global radiation. Pag pyrhelio, ang minimeasure niyan yung normal lang. Okay? Na-discuss din natin yung concept ng efficiency. So, meron tayong module efficiency. Ibig sabihin, yung efficiency lang nitong solar panels. Ilang percent lang ba yung nako-convert ng panels mo? Ilang percent ng solar energy lang yung nako-convert ng panels mo into electricity. So, yun yung module efficiency. Next, system efficiency. Yung overall efficiency naman. So, including the panel, the controller, the inverter. Okay, so lahat yan, kino-consider mo yung losses sa mga components na yan. So, yun yung system efficiency. Next, the rating factor. So, losses din yung mga yan. And then, okay, next concept tayo. So, dito sa table na to, siguro sa board exam, kung may lalabas man na questions dyan, conceptual question talaga. Okay, so another concept to, solar constant. The average solar radiation received outside Earth's atmosphere on a surface perpendicular to the sun's rays. So, paano po yun? Pag sinabing solar constant, ito po yung radiation na nare-receive dito sa outside ng Earth's atmosphere. So, ito yung Earth, assuming ito yung ating atmosphere. Okay? So, yung radiation na nare-receive dito, yun po yung solar constant. So, since constant nga siya, may value yan, but it doesn't mean na if dito 1, 3, 6, 7, yan na talagang value niya. Hindi. Minsan pa iba-iba yung values na name-measure sa atmosphere ng Earth. So, around 1,360 siguro yung tatandaan natin. Pwedeng tumaas, pwedeng bumaba, pero just remember na pag sinabing solar constant, around this number siya. Okay? Next, Earth-Sun geometry. Okay, so maraming factors na nakakaapekto sa solar PV system natin. Okay, hindi lang yung mismong mga components. So, na-discuss natin kanina, may mga losses na agad tayo dun sa module natin, dun sa mga components. Pero, aside from that, nakakaapekto rin sa energy na naha-harvest ng system natin, yung Earth-Sun geometry. So, let's discuss this one. Solar availability varies due to different factors affecting the angle of incidence and daily solar intensity. So ito mga terminologies din to. Importante din to sa boards siguro. Baka may mga lumabas din na ganitong
questions. So, isa-isahin natin. Solar noon. Pag sinabing solar noon, ito yung oras kapag yung sun is at its highest point in the sky. So, ito yung pinakatirik talaga yung araw. At solar noon, maximum irradiance occurs. Okay? Pag sinabing solar noon, pinakamataas yung irradiance. Okay? Just remember that. Next, inclination of Earth. Ang Earth kasi, medyo nakatilt siya. So, ang angle nun around 23.5 degrees. So, due to the inclination of Earth, this causes seasonal changes in solar insolation. So, na-discuss natin to kanina, di ba? Solar insolation. Kinumpare pa nga natin si solar insolation sa tubig na naipon doon sa bucket. Tama po ba? Cumulative solar energy. So depende sa inclination ng Earth, pabago-bago yung solar insolation na nare-receive ng ating PV system. Next, zenith angle. This is the angle of the sun measured clockwise from true north. Later, meron tayong figures, I think, para mas maintindihan natin yung or ma-visualize natin tong mga to. Declination angle, the angle between the sun's rays and the Earth's equatorial plane. Equinox, solstice, perihelion, and aphelion. So, tignan natin tong figures. Okay? Solar noon, sabi natin, ito yung oras kung kailan nag-occur yung maximum irradiation. So, kung kailan pinakamataas yung araw, that is solar noon. So, ganun lang siya. Next, inclination of Earth. Okay? Yung Earth, nakatilt yan, and then yung angle nun is approximately around 23.5, 23.4. So, somewhere malapit sa number na to. So, ito yung north ng Earth. Okay? Itong angle na to, around that value siya. Declination angle. So, pag sinabing declination angle, ito yung angle ng sun from the equator. Okay? So, natin. Ito yung equator, nandito yung sun, and then yung angle between that is the declination angle. So, dito siya, pag nandito yung sun, okay? Ito yung equator. So, itong angle na to, that is the declination angle. Anong kaibahan nun sa zenith angle? Kapag zenith angle, ang measurement natin dyan laging galing sa north. Okay, basahin natin yung kanyang definition. The angle of the sun measured clockwise from true north. So, from true north, this one. So, ito ang true north, for example. And then, this is the sun. So, the angle from this one measure ka-clockwise, ito yung zenith angle. So, if nandito yung sun, so ang angle nun, from true north, measure ka clockwise, yun yung zenith angle. Next, equinox and solstice. Okay, so balikan natin yung table. Pag equinox occurs twice a year, day and night are nearly equal. From the word equi. Okay, equal po ang day and night. Sun is directly over the equator. So, dalawa yung ating equinox. Remember, vernal equinox and autumnal equinox. Vernal equinox that occurs around March. And then, autumnal equinox, this occurs around September. Okay, solstice naman, also, this occurs twice a year. Meaning, dito nag-occur yung longest and shortest days, and then the sun reaches the maximum or minimum declination. So, pag solstice na, mapapansin natin, minsan sobrang haba ng araw, minsan maikli yung araw, mahaba naman yung gabi. Okay? Ito.
Pag equinox, equal yung haba ng araw at gabi. Pag solstice, minsan mas mahaba yung araw, so that is summer solstice. Pag mas mahaba yung gabi, that is winter solstice. Okay. Another concept, perihelion and aphelion. Okay? Pag sinabing perihelion, ito yung pinaka malapit yung Earth sa Sun. Pag aphelion naman, pinakamalayo yung Earth sa Sun. Okay? Balik tayo dito sa kanyang definition. Perihelion, closest distance from the Sun. Aphelion, farthest distance from the Sun. Siguro, tandaan niyo yung P, C, A, F. Okay, perihelion, closest, aphelion, farthest. Okay, para hindi tayo nalilito. To. Sabi ko kanina, na-discuss natin yung module efficiency. Tama ba? Ito yung pagkakaiba nila. Pag sinabing PV or photovoltaic cell, ito yung mismong isang cell lang na to. Now, pag sinabi namang solar module, so this one composed of multiple PV cells yan. So yun yung tinatawag na module. Now, pag sinabing solar panel, composed of one or more solar modules yan. Okay? So yun pala yun. Pag solar panel, composed of several or one or more solar modules. And then, pag sinabi namang solar array, para clear lang tayo sa mga terminologies, pag solar array, maraming solar panels yan, okay? Composed of several solar panels. So that is solar array. Now, sa Pilipinas, di ba, nasa northern hemisphere tayo. Yung pag nagpapa-install tayo ng solar panels, saan ba dapat siya nakaharap? Kapag nag-i-install tayo, remember, kailangan facing siya sa true south. Okay? So, ito yung south. Dito yung south. If titignan natin yung path ng sun, okay, maximum solar insolation yung marireceive ng solar panels if nakaharap siya sa south. Now, if nasa southern hemisphere ka naman, baliktad naman. Kailangan nakaharap siya sa north. Okay? Kasi kapag nakaharap sa north yan, nandito yung araw sa kabila, wala nang or mababa na yung solar radiation na matatanggap ng solar panel. So, dapat facing south yan. Remember this. Any questions so far? If naiintindihan or clear naman yung mga concepts, kindly react siguro. Okay. So far clear naman. Now, since power engineering na tayo, babalik tayo sa pagko-compute ng power. So, paano ba mag-compute ng power? So here, we've discussed solar irradiance, tama? So, yun yung instantaneous power na tatanggap at a specific instant. And unit po nun ay watts per square meters. And then, meron tayong na-discuss din na mga tools or equipment na pang-measure ng solar irradiance, yung perheliometer and pyranometer. So, once na na-measure na natin yung solar irradiance, we can now compute kung ilan ba yung or ano ba yung power na mapoproduce from that data na solar irradiance. Okay? I-multiply lang natin ngayon yung solar irradiance sa area ng solar panels natin. Okay? Anong unit nito nga? Watts per square meter. So, multiply mo lang yan sa area. So, makakancel yung ating square meters and then matitira yung
watts. And then, kapag nagko-compute ng power, remember, lagi yan may nakakabit na efficiency. Kahit saan, actually. Solar power man yan, hydropower, wind power, sa internal combustion engines later, lalaman natin na lahat ng yan may efficiency kapag nagko-compute tayo since hindi 100% ng energy ay nako-convert into power. Okay? So, lagi lang yan may efficiency. Yun lang naman yung tatandaan natin dyan. Now, move on tayo. Paano mag-size ng solar PV system? Ito, baka may lumabas na ganito. Although, ang i-review natin ngayon ay yung basic principles lang din. Anyway, sa board exam, hindi naman tayo bibigyan ng sobrang hihirap na problem solving. Laging basic questions answerable within 2 minutes. So, don't worry, hindi natin kailangan mag-review ng sobrang lalalim na concepts dito. Anyway, sa power engineering, 12 questions lang yung lalabas. So, napaka-konti nun. I think the best strategy is mamili tayo kung ano yung pinaka sa tingin natin lalabas. So, hindi na siya worth it if pag-aaralan pa natin yung sobrang lalalim na concept. So, okay na tayo dito. Basta alam natin yung basics, yung fundamentals, kayang-kaya na natin yan sa board. So, don't worry if may mga concepts pa kayo na hindi na-review. Basta alam natin yung basic, confident na tayo sa boards, okay? Next, dito tayo sa sizing. To size a system, the following are required. Una, daily load demand. Before tayo magsa-size, alam dapat natin, ano ba yung ipapower natin? So, kung sa bahay man yan, ano ba yung gusto nating paganahin using or from our solar PV system? Gusto ba natin papagana yung aircon? Or gusto ba natin ilaw lang, ref lang, or gusto natin lahat? So, i-compute muna natin yung daily load demand. Okay? So, dito sa part na to yon. Next is peak sun hours. So, ilang oras ba yung araw sa Pilipinas? So, sabi natin kanina, around 5 hours yan. Next is system voltage. Ito, yung mga PV system kasi pwede tayong mamili ng 12, 24 volts or 48 volts depende sa size ng system. Okay, habang lumalaki yung system, kailangan tinataasan natin yung voltage. Then next, allowable battery depth of discharge. Na-discuss natin kanina. Hindi 100% ng battery capacity magagamit natin. Just a fraction of that capacity yung pwede nating magamit. And then lastly, system losses. So dito na natin ina-account ngayon yung mga efficiencies. So typically, 15 to 25% to. So isa-isahin natin. Una, determine daily energy requirement. So, ilista muna natin ano lahat ng loads na gusto natin pagganahin. So, sabi natin, for example, gusto mo aircon and TV. So, i-add natin ngayon yung load nung aircon and load nung TV. So, ang mga appliances natin meron yung power rating. So, watts yan. And then, multiply lang natin yan sa hours of use. Say, si aircon, 8 hours per day mo siya ginagamit. So, times 8. Si TV, 5 hours. So, parang ganon. So, isasum lang natin lahat yan. Ganon tayo makakapag solve ng energy or total energy. Ngayon, next step tayo, adjust for system losses. Sabi natin kanina, hindi siya 100% naka-convert into electrical energy. Lagi yan may losses. So, i-correct natin ngayon yung energy natin. Okay? A-applyan na yan natin ngayon ng concept ng efficiency. So, sabi ko kanina, lagi natin may encounter tong
efficiency na to. If for example, 1 kilowatt yung na-compute nating kilowatt hour yung na-compute nating load. Pero ang system natin, 80% efficient lang siya. So, i-divide natin ngayon sa 0.8 ito. So, itong magiging answer natin dito, yun yung corrected energy natin. So, dito ngayon tayo magbe-base ng sizing natin. Next, size the solar array. Okay? Remember, ano nga yung unit ng energy natin? Watt hour or kilowatt hour. Tama po ba? Now, for us to compute for P or the power, ano ba yung power ng solar panels natin or solar array? Okay, ilang power ba yung gusto natin makuha? Okay, we just divide it by peak sun hours or kung ilang oras yung solar radiation sa isang araw. Say 5 hours yan. So, ang unit niyan is hours. So, canceled na ngayon yung unit ng hours. Matitira ay watts. So, nakapagpalabas tayo ng unit na watts, which is a unit of power. Now, we can now compute for the number of panels. Say, meron tayong power na 1 kilowatt. Ito yung na-compute natin na power dapat nung buong system natin, nung array natin. And then, yung rating ng isang panel ay 0.35 for example. 0.35 kilowatts ang kaya niya. Okay, so makakompute natin ngayon ilang panels yung kailangan natin sa isang array. Remember, yung array, iba, composed of multiple panels yan. Okay, yun yung array. So, kaya diniscuss ko rin kanina yung mga concepts or terminologies na yun para pagdating dito, di na tayo nalilito or pare-pares na tayo ng or same page na tayo, on the same page na tayo in terms of sa terminologies na ginagamit natin. Okay? So, yun yung power ng array, divide mo dun sa power ng per panel, we can get the number of panels. Don't worry, later on, magkakaroon tayo ng practice computations involving this. Next step is to select system voltage. So, sabi natin kanina, ang common voltages ng DC system 12, 24, and 48. Depende sa size ng system na gusto nating i-design, kapag mas malaki, mas mataas yung voltage na gamitin natin. Okay? Para mas mabawasan yung losses. Next step is to convert the daily energy to ampere hours. Okay, so dito tayo ngayon. Importante to. Bakit natin kino-convert sa ampere hours? Ang unit po ng battery capacity natin ay ampere hours. Diba sa phones natin, 5,000 mAh. Nakita natin sa specs ng cellphone natin. So, ito yung kanyang battery capacity. So, gusto natin, ma-convert natin yung energy na kinompute natin kanina, di ba? Naka-watt hour siya. Nilista natin lahat ng loads natin. T-times natin kung ilang oras natin siyang ginagamit. So, naka-watt hour yung ating mga loads. And then, we convert it to AH. So, how do we do that? Remember, electrical power, ang formula niyan is PIV or power is equal to current times the voltage. Now, gusto nating magpalabas ng A or ampere. So, ito ay unit ng current. So, rearrange lang natin to. Current is just the power times the or divided by the voltage. So, dito po nanggaling yung formula na to. So, this is a power and then this is the voltage. Kaya, ganyan yung kanyang formula. Okay, so para hindi lang tayo basta-basta nagme-memorize ng formulas, naiintindihan din natin bakit siya dinivide, bakit ba siya minultiply. Okay, para pagdating sa boards, if ever man nakalimutan natin to, kaya natin siyang i-analyze, di ba?
titignan lang natin yung units, masosolve na natin. Now, if we divide this, which is a unit of power, into voltage, which is a unit of volt or volts to, unit of voltage, so magiging a ampere hours na yung ating final unit. So, ito na ngayon yung battery capacity mo. Now, hindi pa yan yung final size ng iyong battery capacity. Mayroon pa tayong kinoconsider na depth of discharge. Sabi natin, hindi 100% magagamit. Okay? So, mag-apply tayo ngayon ng depth of discharge. How do we do that? I-divide natin ngayon yung na-compute natin na battery capacity with the depth of discharge. Say, 5,000 mAh, and then 50% lang nun yung pwede mong magamit. So, we divide it by 50%. So, ganun lang siya. Another thing, kapag nagsasize tayo ng batteries, titignan din natin, ilang araw mo ba gustong gumana yung battery? Di ba, battery, ini-store natin yung solar energy dyan. Ngayon, pag hindi na gumagana or gabi na, for example, gabi na, or wala nang solar energy na available, na-store na ngayon yung energy sa battery. Now, the next question is, ilang araw mo ba gustong gumana or yung battery? So, yun yung days of autonomy. Without charging again, ilang ilang araw mo pang gustong gumana yung iyong battery. So, you just multiply the battery capacity by the days of autonomy. Say, meron kang 5,000 AH divided by 0.5 dito. And then gusto mo 3 araw siyang gumagana na walang recharge. So, times 3 mo lang yun. So, ganun lang mag-compute ng battery capacity. Okay, balikan natin yung steps. Una, isasama mo na lahat ng loads. Okay, marunong na mag-sum ng loads. Yung power lang ng inyong appliances times the hour of use, and then sum it all. And then consider yung mga losses. So magdi-divide tayo ngayon ng efficiency. And then marunong na rin mag-compute ng number of panels. Okay? From the energy, di-divide mo ng peaks and hours, makukuha natin yung power na kailangan natin dun sa panel natin or array natin. And then we divide it with the panel rating para ma-determine natin ilang panels yung kailangan. We also choose the system voltage depending sa size ng system. And then when we size battery, we just divide it with the system, or we just divide the energy with the system voltage para from watt hour makakuha tayo ng amp hour. And then we consider DOD and days of autonomy. Okay, don't worry, meron tayong sample problems involving this. Okay, question number 1 tayo. A household solar system consumes 6 kilowatt-hour daily. So, habang nagbabasa, take note of the units na. Okay, so this is energy. The system should operate 3 days without sunlight. So, itong 3 days, dapat daw gumagana siya. So, ito na yung ating days of autonomy. Okay, tama po ba? And then, the batteries have a maximum DOD of 50%. So, may DOD tayo ng 50%. Meron din tayong given na voltage. Now, pinapakompute sa atin yung required battery capacity in amp hour. So, dapat tignan lang natin tong mga given, alam na natin kung paano natin siya mako-compute. Okay, let's see. Okay, given tayo ng load. Okay. Actually, pwedeng i-convert mo agad to into AH if you want. Pero dito sa solution na to, kinonsider niya muna yung days of autonomy and the depth of
discharge. Okay, so days of autonomy natin 3 and depth of discharge is 50%. So dinivide niyo to, tinimes niyo yon. Okay, makukuha mo yung battery capacity mo. Pero ang problema, naka watt hour pa siya, di ba? So ko-convert mo pa to into amp hour. So to convert it, di-divide mo lang siya sa voltage or system voltage. So very simple, we can get 750 amp hours. So ganun lang mag-compute ng battery capacity. Consider mo yung depth of discharge, consider mo yung days of autonomy, and then convert mo yung watt hour to amp hour by dividing it sa voltage. So ganun lang yung flow ng solution dito. So the answer is 750 amp hour. So letter A ang sagot. Next question. A solar-powered pump requires 2 kilowatts of continuous power for 6 hours per day. The system uses batteries with 70% round-trip efficiency, and the panels have an overall system efficiency of 80%. Compute the daily energy the solar array must supply. So meron tayong concept dito ng efficiency. So sa given, mapapansin nyo, dalawa yung given na efficiency. So we need to consider them both. Ngayon, may given din tayo na power, 2 kilowatt hour. Meron din tayong given na time. Ngayon, if hindi natin alam yung formula, tingnan lang natin yung given. So, tingnan natin yung units. Meron tayong kilowatt, meron tayong hour, meron tayong efficiency. And tingin tayo ngayon sa choices. Anong unit ang hinahanap? Kilowatt hour. So, gawa tayo ng paraan para makapagpalabas tayo ng unit na yan. So, tingnan natin paano siya. Okay? So, 2 kilowatts. So, ito ay kilowatt. Ito times lang siya sa 6. Okay? So, ito ay hour. So, nakapagpalabas na tayo agad ng 12 kilowatt hour. So, yun yung load or yung energy. Ngayon, since efficiency ang pinag-uusapan natin, tandaan, output over input. Okay? So, gusto natin, ito yung ating output, yung 12. Kasi ito yung ito yung ipapower mo eh. Ngayon, yung input natin, ito yung dapat na power ng ating solar PV. So, kung nalilito tayo, i-divide ko ba to? I-multiply ko ba tong efficiencies na to? Okay? Dapat, una natin tignan, nasan yung output? Nasan yung input? Di ba? Baka ang gawin natin dito, 2 times 6 times 0.7 times 0.8. So, mali na agad tayo kasi nakalimutan nating i-consider asan po yung output, asan yung input. So, wag nating kakalimutan i-analyze po yon. So, dito pa lang mali na tayo. Okay? So, alam natin na ang 12 kilowatt hour na to, yan po yung output. Okay? So, paano yung gagawin? Para makuha natin yung input, we just divide it by the efficiency. So, input is just output over the efficiency. So, kaya dinivide po siya dito. Okay? So, ganun lang naman yung technique kapag merong mga efficiency problems. Common mistake yan ng mga nagtitake sa boards. Imbes na i-divide, tina-time. So, ganon. Hindi dapat tayo papalito ng ganon kapag may efficiency problems na lumabas sa boards, okay? So, para makompute siya, 12 divided by 0.7 times 0.8, ito yung efficiency, we can get 21.43 kilowatt hour. So, sagot is letter D. So, ganun lang siya. Time check tayo, 8:49. So, I think, hindi na natin matatapos yung ibang sample problems. Marami-rami pa siya. So, move on tayo dito sa concept question. Question number 4. Since malapit na rin mag-time. Okay. Which of the following best describes solar irradiance? So, ito, conceptual
question siya. Okay, so based sa discussion natin kanina, pag solar irradiance, instantaneous solar power yan. So kung i-compare natin yan sa faucet na may tumutulong tubig, so yung flow rate at that specific instant, yun yung solar irradiance. So the answer here is letter B. Hindi siya A kasi itong A, solar insolation to, yung total or cumulative solar energy. So hindi na siya. Hindi rin siya C, hindi rin siya D. So the answer is letter B. Next, solar insolation is best defined as. So ito, sabi natin solar insolation yung cumulative. So dun pa lang alam na natin na ang sagot is letter D. The total solar energy received on a unit area over a specified period. Okay? Next question. Earth's axis is tilted approximately. Okay, so na-discuss natin to, yung inclination ng Earth around 23.5 degrees siya. So ang sagot dito is letter B. Okay, so nakikita natin paano ba yung mga tanungan sa board. So pag conceptual. So mga ganyan lang naman siya. Next, it is defined as the angle between the sun's rays and the Earth's equatorial plane. So, na-discuss din natin to. Declination angle ang sagot, hindi zenith angle. Kasi ang zenith angle, yung angle from the true north and then you measure it clockwise. Tama po ba? So, the answer here is letter B. Next question, which component of a PV system converts sunlight directly into electricity? So this question, question siya na components or about sa components ng PV system. So alin daw dun sa mga component na yon yung nagko-convert ng sunlight to electricity? Of course, the photovoltaic module or the PV module. Hindi siya battery, of course, hindi siya charge controller, hindi rin siya inverter. Next, the primary purpose of a charge controller is to, okay, we've also discussed this. A, convert DC to AC, hindi siya kasi inverter to. Next, protect batteries from overcharging and excessive discharge. This is the answer. C, hindi rin to. Letter D, hindi rin siya. So the answer is letter D. I think this is the last question na. Time check tayo, 8:52. So 8 minutes before 9 p.m. Which component converts DC electricity produced by solar panels into AC electricity suitable for household appliances? So we've also discussed this one. The answer is letter C. Okay, so far, chapter 1 and the first few topics of chapter 2 lang yung kinayang ma-discuss ngayong araw. So we've only given 2 hours for this free lecture. I think that's enough for you to have a glimpse of paano ba yung magiging flow ng discussion natin pag actual review session na with Upstep Review Center. So, I hope nagkaroon ng idea paano ba yung tanungan sa boards or nagkaroon ng idea ano ba yung dapat aralin sa power engineering. Okay, and I hope then ito yung pinaka gusto kong ma-impart sa inyo. Sana magkaroon kayo ng confidence pagdating sa boards. Huwag natin sanang iisipin na, ay marami pa akong hindi naaaral. Baka hindi ko kaya maipasa yung boards. Hindi po. As long as na-master natin yung basics, alam natin yung fundamentals, wala dapat tayong ikatakot pagdating ng board exam. And tutulungan natin or tutulungan namin kayo sa URC na ma-build yung inyong confidence pagdating ng board exam. Okay? Padayon lang po mga future bayals. Babalik ko na po yung floor kay Miss Crizel.
Ayan, so thank you po, Engineer Mika Mandia, for the very informative and detailed lecture. So very thoroughly explained yung terminologies and computations. So thank you po, Engineer. And of course, thank you to our participants for joining us and for participating this evening. So kahit medyo maulan sa ibang lugar ay hindi nagpatinag at nandyan pa rin ang ating teacher engineer. So thank you po for the effort to be here with us despite the weather. Bago po ulit tayo umalis, nagre-request po ulit kami ng photo op with our lecturer. So kung kaya po on your end, kindly open your cameras for the quick photo op. Pero kung hindi po kaya, ay kahit heart reacts na lang po para kita pa rin po sa picture. Ayan, so 1, 2, 3. Ayan. So thank you po. Thank you for attending. And lastly, we are also requesting for your feedback to help us improve our program. So masasend po ulit kami ng email for the feedback form for today's lecture. So thank you everyone. See you again tomorrow for our 5th session. Bye-bye.